Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Palambing naman po ng share, like, and subscribe po sa may YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Marami pong salamat. Muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, bangag, bangag. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. So komentaryohan lang po natin itong panawagan ngayon ng ating presidente na si BBM na unite naman po kay BP Sara. Dati na po silang unity team. Bakit po nawasak, Mr. President? Sino ba ang nagwasak at ngayon makikipag-reconcile ka sa kanila? Matapos mong ipakidnap ang kanilang ama na ayon mismo kay BP Sara, hindi umano, na kinidnap ng gobyernong ito ang kanyang ama doon papuntang Netherlands, mga kababayan. And yet, ngayon magsasabi ka ngayon ng reconciliation para sa kanila? Mr. President? Tama ba yung narinig namin, Mr. President? Na makipag-reconcile ka dahil hindi mo na ba kayang mamuno sa bansa, Mr. President? Ano ka ba ang katotohanan dito, Mr. President? Gusto mong makipag-unite dahil hindi mo na kaya? O matapos niyong ginawa sa mga Duterte, alipustain niyo ang kanilang ama, babuyin ninyo si BP Sara, tapos sasabihin niyo ngayon, unite? Hindi ka kaya wala sa sarili mong pag-iisip ngayon yan, Mr. President? Baka naman, ano ka pa dyan? Hangover pa yan, di ba, Mr. President? Pakinggan lang po muna natin ang report ng Frontline Pilipinas. Lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, okay. Nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa. Kasi mga kababayan, nakakatawa po talaga. Ano ba talagang nasa isip ng ating ni BBM, mga kababayan? Matapos siyang alipustain ang mga pamilyang Duterte, ngayon makikipag-reconcile siya. Willing siya makipag-usap sa lahat. Ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng gusto niyang makikipag-usap sa lahat? Baka hindi niya na kayang mamuno sa ating bayan? Mr. President? Alam niyo naman po ang sagot dyan. Kahit naman po kami mga DDS, o hindi man siguro nila may tuturing na DDS ako mga kababayan dahil bago lang naman tayo dito sa YouTube. Pero, grabe na po ang ginawa nila sa pamilyang Duterte. Nandiyan na yung di umano, pagkidnap nila, di umano, ayon kay BP Sara, kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Tapos, kung paano nyo babuyin si BP Sara sa Kongreso, sa Senado, tapos sasabihin nyo, unity. Mr. President, mangyayari lang po siguro yan kung babawiin mo sa ICC si PRRD. Baka sakali po, kung magawa nyo po yan, bago matapos ang taon na ito, baka malamang, baka magbago pang isip ni BP Sara. Yun po ang pinakamaganda mong gawin, Mr. President. Pero kung yung mag-usap lang kayo,
Wala akong kasiguruhan kung mag-usap kayong dalawa eh. Kasi iba po ang sinasabi mo ngayon, iba rin ang bukas. Hindi po namin malaman kung ano ang buong katotohanan. Hindi ka man lang nag-research doon sa bridge, doon sa Davao na natapos na, Bukana Bridge, na ayon mismo sa'yo, ikaw ang nagpapagawa. Hindi mo ba na-research yan, Mr. President? Na 2018 pa yan, na pinag-uusapan ng China at saka ni PRRD. Wala akong ginastos ang gobyerno dyan, Mr. President. Anyat ngayon, gusto mo ngayon makipag-dialogo sa mga Duterte? Hindi kaya huli na ang lahat, Mr. President? Matapos niyong babuyin si BP Sara at ang kanyang ama ipakidnap ninyo doon papuntang Netherlands. Tapos ngayon sasabihin mo, unity? Dapat, Mr. President, bawiin mo muna yung CPRRD doon sa Netherlands. Yun ang pinakamaganda mong gawin. At sinisigurado po ako, marami po magpapalakpakan dyan. Baka magbago pa ang tingin sa iyo ng tao, Mr. President. Ito, payo lang. Baka magpapasko naman. Baka malambot ang puso mo. Tigilan mo muna yan kung ano man yung ginagawa mo dyan sa palasyo at pag-isipan mong mabuti ang sinasabi mong unite. Kasi po, sa sobrang baboy ng ginawa ninyo kay BP Sara sa pamilyang Duterte sa bansang ito, anyet gusto mo na makipag-unite sa kanila? Wala ka namang ibang kasi lahat naman nababayaran mo eh. Sila Duterte lang naman, ang mga Duterte lang naman ang kalaban mo rito, Mr. President. Ang makakaliwang grupo, di umano, hawak na ninyo. Kasi, isisigaw nila, BP Sara resign, pero ang BBM resign, ayaw nila. O hindi ba kakampi nyo na yun, Mr. President? Ngayon, ang nakakalungkot dito, mga kababayan, dati na silang unity team. Sino ba nagwasak ng unity team? Di ba sila din? Tapos ngayon, makipag-reconcile kayo? Hindi kaya nagpapatawa ka, comedy ba ito, Mr. President? O talagang, ka lang, wala ka lang sa sarili mo ngayon, Mr. President? Ituloy lang ko natin ang interview kay BP Sara, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So, lalabas namin yan sa Monday. Meron lang ako mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na gano'n. Yan po, isa pa yung mga binabato nila ngayon kay BP Sara, yung impeachment. Alam naman po natin na nagpa-interview na po si TD Kasinjan na hinahanda na nilang impeachment ni BP Sara. Siyempre, sino po may kumpas niyan? Hindi kaya si Martin Romualdez? O di kaya si BBM? At tingnan mo ito yung mga troll farm nila, walang ibang binabanatan doon sa laptop. Bakit daw ang mahal ng laptop? Ang mahal ng Bakit? Kasi nga po, hindi po yan basta lang laptop, na ordinaryong laptop lang po, mga kababayan. Kasi, OBP ka, Office of the President ka, Office of the Vice President ka, sorry. Yung laptop na bibili mo, may kasama pong server yan, mga kababayan. Kasi nga po, marami pong satellite office ang OBP. Kung wala po silang tawag nito, laptop doon sa mga lugar na kung saan ang kanilang opisina, hindi po nila maikukonek doon sa server, doon sa main. Kasi nga po, nag-uusap din po yan through communication dyan sa laptop, ang opisina ng main office, pati yung, yung mga nasa mga probinsyang opisina ng OBP. Yun po yung, kaya po kailangan po talagang may server yan. Kasi doon ibabato ng probinsya, yung kailangan nila doon sa server at mababasa naman ng OBP. Kaya po ganun siguro kamahal yung laptop na yan. Pero hindi po yan literal na, kasama po ang server dyan. Di ba po, mga kababayan? Hindi lang po naman na yan eh. Laptop lang na mabibili mo dyan na 2.5.
Hindi naman po ganyang klase yan. Siyempre, mga mamahalin din pong laptop yan. Tuloy lang natin si BP Sara, mga kababayan. Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Yan po ang nakakaano lang mga kababayan. Kasi nga po, siyempre, ang pinapalabas nila ngayon, overpriced daw. Ay yun pala, ayon naman kay BP Sara, nagkamali daw di umano kasi daw mga printer daw po yun. O talaga naman po may mga mamahalin na printer po. Hindi naman daw po laptop yun. Ay pinaliwanag na rin po nila doon sa COA yan. At bakit po, na-clear na naman po siya ng COA dyan mga kababayan. Diba po mga kababayan? At balikan lang po natin itong sinasabi ng ating presidente na unity. Bakit ba, Mr. President, makipag-unite ka na ngayon sa mga Duterte? Bakit hindi mo na ba kayang mamuno sa ating bansa? O talagang natatakot ka na? Kabado ka na ba dyan sa posisyon mo? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Gusto mo lang makipag-unite kasi once na mapaalis ka dyan, hindi ka may papakulong ni BP Sara? Yung ba ang gusto mo, Mr. President? Huli na ang lahat, Mr. President, sa mga ginawa ninyo kay BP Sara. Ginamit nyo na nga ang pera ng bayan para mapa-impeach siya sa Kongreso. Di ba po? Ayon mismo sa mga congressman yan, di umano. Na 150 million bawat perma. Di ba po, Mr. President? Tapos ngayon, magpapile na naman sila, TD Casino, na makakaliwang grupo. Alam naman natin itong makakaliwang grupo, nagalit ito kay BP Sara kasi uubusin talaga sila nito, mga kapatid. Para mawala na lahat yung mga salot sa lipunang ito, lalong-lalo na yung nasa kabundukan, na walang ibang ginawa kundi mag-recruit ng ating mga kabataan doon, na sila nga ang sumisira sa mga equipment doon na gumagawa ng farm-to-market road. Mga satellite cell site, sila po ang sumisira doon kasi gusto nila may tax sa kanila. Pero nandito na po sa Kongreso ang makakaliwang grupo, nakapwesto na po sila lang. Ang gamit pa mismo nila ang pondo ng bayan. Yan ang nakakalungkot dito mga kababayan. Pilit inaayos ni BBM ang problema niya kay BP Sara, pero malabo na po yan makipag-unite mga kababayan. Siguro, katulad ng sinabi ko po kanina, kung pwedeng gawin ni Presidente Marcos, bawiin niya si PRRD doon sa Netherlands. Siguro naman, magdadalawang isip, makipag-usap siguro, pero hindi pa yan makikipagkasundo. Pag-usapan, ano bang nangyari sa atin dalawa? Bakit ba nagkakaganito tayo? Kasi sobra na po ang korupsyon eh. Sobra na po ang korupsyon mga kababayan. Ngayon, pinag-uusapan naman nila ang budget ng 2026. Punong-puno na naman po ng insertion mga kababayan. Binago lang nila ang salita. Hindi na insertion, mayroon na naman silang ibang tawag ngayon mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Pag nabuko ang isang katulad nung una na pork barrel, binago nila insertion. Ngayon, nabuko ang insertion, babaguhin na naman nila ngayon sa budget ng 2026 mga kababayan. Ito talagang mga congressman natin, wala talagang iniisip mga kababayan kung paano kurakutin ang pera ng bayan mga kababayan. Hindi talaga sila makontento doon sa sweldo na kanilang tinatanggap dyan sa Kongreso. Sa isang party list, ayon nga mismo kay Marcoleta, 150 million, tuwang-tuwa na sila. Ay samantala, national yan ang hawak ng ano. Samantala, ang distrito, bilyon-bilyon pala nakukuha mga pondo, mga kababayan. Dadami pa ba ang hawak ng isang party list sa isang distrito? Halimbawa po, katulad nga ng distrito ng Ilocos Norte,
Sa distrito mismo ni Sandro Marcos, 300,000 lang ang population dyan. Anyet, ang budget yan, bilyon-bilyon mga kababayan. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.